Hello everybody, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service. For today's video po ay magbibigay po ako ng honest review sa dalawang power cord na madalas na ginagamit nating mga technician sa pagdadiagnose ng mga sirang cellphone na natatanggap natin sa araw-araw. Unahin ko na po itong YCS power cord na gawa ni Master Yang. Kung makikita nyo naman po na simple lang yung packaging box, pero yung supported na model ay from iPhone 6 to iPhone 16 Pro Max na. At itong isa naman ay gawa ng mechanic at kapansin-pansin na yung packaging box ay parang pang luxury brand. Compare sa YCS cord ay halos 4 na beses ang presyo nitong mechanic brand power cord. Ngunit itong mechanic power cord naman ay mas kakaunti ang supported na model compare sa YCS power cord samantalang di hamak na mas mahal ang presyo niya. Ang supported model lang kasi nitong mechanic power cord ay from iPhone X to iPhone 15 Pro Max lamang. Kaya ngayon ay aalamin natin ang dahilan kung bakit nga ba mas mahal ang mechanic power cord kumpara sa YCS power cord. Sa pamamagitan ng videong ito ay hihimayin natin ang mga katangian ng bawat isa. Itong YCS power cord ay naka-plastic labo lang. Pero ika nga nila, don't judge the book by its cover. Ang una kong napansin dito sa YCS power cord ay yung wire na ginamit ni Master Yang ay makapal. Ramdam mo na hindi siya purong goma. Karaniwan kasi sa mga power cord ay makapal pero malambot. Pero itong YCS power cord ay makapal at matigas. Isa rin sa nagustuhan ko dito sa YCS power cord ay ang ginamit na male plug ay parang purong bronze. Maganda kasi yung kulay parang ginto, dadaloy ng maayos dito ang boltahe ng power supply. Meron din siyang extra empty cord na good for direct jumpering sa mga sira, ang battery terminal at crocodile clip. Para naman pang shock ng mga drain battery. Meron din pala itong extra cord na para sa Huawei Mate 40. Hindi ko alam anong naisip ni Master Yang. Bakit isiningit niya pa ang pang-Android dito sa iPhone? Pero salamat pa rin Master Yang kasi may bonus pa. Ang kanyang battery terminal flex ay flexible naman hindi gaanong matigas at di rin gaanong malambot kaya para sa akin ay sakto lang. At dahil nakilatis na natin itong YCS cord, ay subukan naman natin ang kanyang performance sa mismong iPhone. Meron ako ditong iPhone XR na ginagawa at titingnan natin kung comfortable bang gamitin itong pamalit sa battery supply. Sa unang subok ko ay napansin ko agad na umiinit ang wire at ang dahilan pala ay dahil mali ang pagsalpak ko ng terminal flex. Kaya binaliktad ko ang pagkabit ko ng terminal flex at umandar ng maayos ang unit. Pero hassle at uncomfortable ang pagkabit ng flex sa ibabaw ng LCD kasi baka mahatak ang LCD flex at masira pa kaya ang technique na ginawa ko ay ang mismong male plug sa power supply ang pinagpalit ko para yung pagkabit ko ng terminal flex ay same sa pagsalpak ng battery. Para sa akin, very comfortable itong YCS power cord gamitin kapag ang board ay nakakabit sa housing ng unit. Pero what if hindi nakakabit dahil sa nire-repair ang board, medyo hassle. Kasi kada testing mo ay ibabalik mo sa housing para pindutin ang power switch or sungkitin ng tweezer ang board para paandarin ang board. At so far, yun ang nakikita kong disadvantage ng YCS power cord. But overall performance ay pasadong-pasado sa akin itong YCS power cord. Bukod kasi sa mura na ay very quality pa ang pagkagawa. Dito naman tayo sa mechanic power cord na yayamanin ang datingan. Kita nyo naman na sa packaging pa lang ay pangmayaman na. May pa-sticker-sticker pa si mechanic at yung sa loob ng box ay may 2 box pang nagkukubli, tunay na hindi talaga tinipid at sana yung performance ay hindi rin tinipid ni mechanic. Sa physical appearance pa lang ay panalong-panalo na. At naka-metal cover na rin, but not sure kung aluminum pero dahil magaan lang, ay I assumed na aluminum ang casing ng power cord na ito. Pagdating naman sa wire na ginamit ay masasabi kong mas matigas ng konti itong sa mechanic kumpara doon sa YCS, kaya I am pretty sure na mas matibay ng konti itong wire ng mechanic. Hindi naman nagkakalayo ang male plug ng mga ito pero mas bet ko yung pagkakulay gold ng YCS. Sunod ko namang binuksan yung pangalawang box at ito pala yung kanyang mga cable flex at agad pumukaw sa aking pansin na bukod sa battery terminal flex ay meron din charging flex itong mechanic power cord. At tulad ng sa YCS power cord ay meron din crocodile clip itong sa mechanic power cord.
Ngayong alam na natin yung mga katangian nitong mechanic power cord, ay susubukan naman natin kung ano ang kakayahan niya. Baka puro forma lang ito at wala namang kalibre. Unlike sa YCS, na battery terminal flex lang ang ikakabit mo dito sa mechanic, ay ikakabit mo rin ang charging flex dahil ang purpose pala ng charging flex ay siya ang magsisilbing power button. Kung makikita nyo po na may dalawang pindutan ang mechanic power cord, yung sa taas ay para i-turn on ang pasok ng power supply at yung sa bandang baba ay para naman i-power on ang board ng iPhone. Kapag umilaw ang mechanic power cord, it means okay na ang supply. At para naman i-power on ang unit ay pindutin lang ng matagal ang babang pindutan hanggang sa lumabas ang Apple logo sa screen ng unit. So ito pala ang advantage ng mechanic power cord, very comfortable siyang gamitin lalo na sa mga binibiyak na board ng iPhones. Sa mga skilled technician na nagma-microsoldering repair na ay kapaki-pakinabang sa trabaho natin itong mechanic power cord, hindi na tayo mahihirapan mag-testing sa mga upper board na dinadiagnose natin tulad ng iPhone X hanggang iPhone 16 Pro Max. Dahil sa mechanic power cord na ito ay mapapadali at mapapabilis natin ang ating trabaho at higit sa lahat magiging mas safe ang ginagawa natin dahil hindi na natin kailangang tusukin pa ng tweezer yung linya ng power button na minsan nagiging dahilan ng pagka-short or pagkatanggal ng maliliit na resistor at alam naman natin na very stressful sa atin yung ganong mga sitwasyon. Ang nakikita ko namang disadvantage dito sa mechanic power cord ay hindi niya supported ang mga lumang model at ang iPhone 16 to iPhone 16 Pro Max, unlike sa YCS power cord na old and latest model, ay supported niya. At kung papipiliin ako kung alin sa dalawa ang gagamitin ko, ay depende sa sitwasyon, kaya ko nasabi na depende sa sitwasyon ay dahil ang dalawang power cord ay may kanya-kanyang katangian na unique sa isa't isa. May katangian si YCS na wala kay mechanic at meron ding katangian si mechanic na wala kay YCS. Para sa akin ay kung may budget ka naman, much better na meron ka nung dalawa at kung low budget ka pa naman ay go for YCS muna. Kung ang madalas na tanggap mo sa area mo ay mga old model na iPhone ay mas okay si YCS lang muna pero kung malakas naman sa area mo ang old at latest model ay I recommend na bilhin mo silang dalawa dahil makakatulong sa iyo ng malaki kung parehong meron ka nito sa shop mo. Sana po ay nagkaroon po kayo ng idea para sa honest review nating ito ngayon at kung mayroon po kayong gustong ipa-review na tools, ay i-comment nyo lang po dyan sa baba at pipilitin ko pong gawa ng video para sa inyo, mga minamahal kong ka-repair. Ako nga po pala ang inyong lingkod Yuritech at your service na lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli po. Salamat!